ding, 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 ding. Yes! Wow. Your one and only brightest star ay nagbabalik para sa isa na namang masaya, magulo. Together with our favorite drag queens from around the world. Wow, from around the world. From Luzon, Visayas, at Mindanao. Welcome, darlings. It's a bright and sunshiny day here on Brigading the Brand. And we're glad to share that nag-announce na ang Drag Race Philippines Season 3 auditions. So good luck sa ating mga sisters. Sino sa tingin ninyo ang dapat makapasok dyan? Please comment down below. Dahil excited na kaming ma-meet ang ating future queens. And for sure, we will be all-out support sa kanila. Diba? Tama? And before we start the show, I would like to thank all of you for continuously supporting our very, very humble program. Patuloy po ang ating pag-akyat sa YouTube views, and it's all because of your love and support. So please keep sharing. Post about our show on your socials starting now. Click the share button and invite your friends. Oy, mag-recap muna tayo sa mga nangyari this past week. Our last episode ng The Brand with Bernie Diday ay available na sa aking channel. So please check that out dahil wrestling kami dyan ni Diday. Ang dami niyang kinuwento sa atin. Yung bulag niyang mata, yung moment niya kay Sam Concepcion, lahat yan nandun. So please watch that now. Also, I hosted a show in Bacolod for hashtag Todo na dito sa Maskara in Bacolod City. Bombading at Lunar Bacolod. Sobrang saya, grabe. Happy Maskara Festival everyone dyan sa Bacolod. And now, sobrang dami nating mapag-uusapan dahil ang ating bisita today ay definitely booked and blessed. 1 year after her season of Drag Race Philippines, patuloy pa rin ang paglipad ng sister ko na to. Ang Davao Pride natin. Please welcome to the show, Lady Morgana! Yes! Hello, Dalaygo! Hello, Dalaygo! Yeah! Brigading sa pag-guest sa akin dito kahit pinilit ko yung sarili ko. Alam mo si Morgana talaga, oy sis, kailan ako sasali dyan sa, sa The Brand mo? Gusto ko yan. Ay, gusto ko naman yung ganon. Gusto ko yung ganon. Para proactive, di ba? Para active tayo. Para relevant naman din tayo, Day. Diyos ko. Hindi, pero alam mo, nasa listahan naman talaga na magiging guest si Morgana. Siyempre, Miss Congeniality yan. Pwede ba namang wala siya sa episode sa mga episodes natin? Hey, Rika! Char! Okay, Morgana, bago tayo mag-proceed sa mga questions natin, please watch this special video that we edited for you. We downloaded for you. We handcrafted for you. So, let's do this. Go. Mga kaigsunan, or I should say, hello mga kaibigan with feeling! All the way from the south, another queen has arrived. Hindi man nakuha ang corona, nasungkit ng ating Mindanaoan queen ang Miss Congeniality Award sa Drag Race Philippines. Paano ba naman kasi sa kanyang positive attitude at ginintuang puso, mabilis siyang minahal ng kanyang kapwa queens. Hello, Dalaygo! Hello, Dalaygo! Hello, Dalaygo! Ang taray naman. Oy! O dahil dyan, ang unang-una ko munang tanong sa'yo, sister. Hello, Dalaygon. Saan galing yun? Actually, Hello, Dalaygon. Narinig ko yan siya sa drag sister ko, si Didi Ursula. Didi Ursula? Oo. Si Didi Ursula from Davao. Ayan. Siya yung yung nagsasabi sa sa every shows namin. Nag-host kasi kami at the same time nagsa-stand-up comedy. At the same time din nagda-drag. Sabi niya, every time tawag dito, nag-introduce sa mga guests or nag-acknowledge. Sinasabi niya, hello, Dalaygon. Tapos, tuwang-tuwa ako. Yung parang, ang galing naman ito. Ang ganda ng catchphrase. Tapos, yung hindi mo siya pinlano? Hindi siya pinlano. Lumabas na talaga siya yung sa backstage pa tayo. Uy, Dalaygon. Yung parang ganun lang. Ayun yung di ba? Parang, hello mga kaibigan. Hello mga feelings. Yes. Yung parang, what if ko ibisaya ko? Sabi ko, okay. Hello, Dalaygon. Yung parang ganun na. So, ayun. So, nagpatuloy yung, yung sa girl group. Ayun, sa girl group natin. Naipasok natin yon. Hey, girl group. Pop off. Pop off. Iba yung pop off. Hey! O, ibang level yung pop-off natin. Flex, bump, pipi. Hey! Chakas lang. Yung parang
may sabi ni Mama Pao, uy, pasok mo yung Hello Dalagon dyan. Tapos paano ko siya i-rhyme? So, ayun, as nasa Uy, ano yung lyrics mo nun? Oo, madayaw mga higala, kini si Lady Morgana Palaban, Masaligan, Aris Gada, Nabawenya, di palupig sa Malilenya, kahit ako ay probinsyana. Busa mga Inday Dodong, sabay-sabay, Hello, Dalagon! Yun yung yung pa, ay, oo nga pala, no? Pwede pala yan. Alam mo, naalala ko nung pine-perform natin mismo yung Hello Dalagon. Pagkatapos ng Hello Dalagon na line namin na nakapila tayo, sabi ko, it was a success. Sure na ako na tayo yung magta-top diba? group nun. Diba? Alam mo yan, Marina. Alam mo yan. Ito, kasi ang ganda rin ng mixture ng group natin na yun. Si Turing, Power Dancer. Nag-start talaga tayo ng boom, Turing. Yan. Tapos, from Davao, tapos Marina Summers, Eva La Queen, tapos ako, ding. Pero dapat tayong grupo na yun, pressure tayo yun that. Actually, ang gagaling talaga ng PPE. Nung rehearsal pa lang kasi, pinapanood namin habang nag-rehearse eh. Tapos yung group nila, talagang sabay-sabay. Tapos fresh yung step nila. Pang TikTok. Di ba parang TikTok. Yung mga style nila. So parang, aliw to. But ang dali nilang magsabay-sabay kasi nga, same yung step nila. Hindi katulad sa atin na iba-iba per queen or per stanza. Tapos, ayun, sa atin kasi mga magaganda, di ba? Tapos yung sa kabila, konti lang, di ba? Chai lang! Chai lang! Shoutout na pa kay Gigi Era. Chai! Oo nga, dun pala yung natanggal si Gigi Era. Oo, dun yung natanggal na. Ngayon naman, gusto kong malaman, Ate Morgie. Ate Morgie, paano ka nag-start mag-drag? Ayun, nag-start ako. Ilang taon ka? 14 years old, 2004. Ilang taon ka na ngayon, if you don't mind? 33. 33. So, ilang taon ka ng drag queen? 18 years. 18 years? 18 years. Diba? Tapos ngayon lang na gumanda. Oy, pero grabe, 18 years, kitang-kita. Diyos ko, thank you so much, Drag Race. Nag-crystallize na. Nag-crystallize siya. Kaya nagbato ako ngayon. Grabe, sobrang yaman tingnan. Hindi, nung nagsa-start ka ng 14 years old ka, drag queen ka na agad, ano yung first exposure mo sa drag? Di ko makalimutan yan. That was February 16, 2004. Wow. Birthday ko yan. Okay. So, habang nagbe-birthday ako, si Morgana din, nag-birthday din yan. So, sabay yan siya. And, PA pa ako ng drag mom ko, si Lejan, which is, ngayon ang pangalan niya is Miss Crawford. Pero dating pangalan niya is Diva Princess Ursula. Tapos, isang contest na drag, parang hindi siya drag contest ang tawag dyan dati. It's impersonation or showgay. Showgay ang tawag dyan dati. Oo, yan yung talagang nakikita natin sa history ng drag dito na yung impersonator, showgay, battle of yan, battle. Tapos, barangayan pa yan siya. Then, ayun, PA ako ng drag mom ko. Then, pagdating niya, lahat ay half of it nag-back out. Kasi si drag mom ko ay palaging nananalo sa mga contest. Parang pinaprotesta siya. Pag dumarating siya, nagba-back out na kasi magaling talaga. As in, magaling si drag mom ko sa lip sync. Okay. Tapos, that time, walang mga tawag dito, wala nang mga contestant. Niya sa akin, di ba alam mo yung Raining Men? It's Raining Men ng Weather Girls. So, oo. O sige, salang. Ayun, sumalang ako doon. Ayun, sa thankful naman ako, natalo si Morgana. Oo, talo ko first contest yun, talo ko. Pero sabi ng drag mom ko, may potential ka, so okay lang ba iti-train kita? So go, nag-training ako for sa kanyang sa kanyang pagte-train, sa kanyang proseso na pagte-train niya. Then ayun, sumasali ng contest. Then 2011, sabi ko sa self ko ay ayoko muna mag-barangay contest. Gusto ko yung normal na trabaho talaga sa bar. Gusto mo talaga regular sa mga bar. Ayun, pumasok ako sa Zigudu Resto Bar sa Davao. Ano pangalan? Zigudu. Yeah, ano ibig sabihin nun? Parang kabayo. Parang siya, no? Parang horsey. Oo, parang scientific name ni Marina Summers. Char! Char lang. First pa lang, steering pa lang, ha? Gusto nyo yan. Oo. Hindi, alam mo, totoo yan, ha? Parang iconic sa mga baby drag queens or sa mga nagsimulang drag queens yung It's Raining Men.
Oo. Kasi yan yung mga lagi ko naririnig yan ng bata ko. Hindi sa radyo or sa sa mga bakla din, sa mga mama din. So yun yung sabi ko, ay, gagawin ko ngayon kasi sila yung nakikita kong gumagawa nun. So parang na-inspire ka sa kanila. Totoo. Tapos ayun, hindi lang CD, ngayon is airdrop na. USB. Dati, tape pa yan. Cassette? Cassette tape. Parang hindi ko naman kinabutan yung cassette. Cassette Kasi tape. nga 17 years ka na. Cassette tape pa yan. Tapos, wala pang rewinder. Ano pa yan yung Lapis. Mongol? Lapis, ginaganyan pa namin. Igaganon pa. Tapos, play. Pagkatapos pag-play, pag mali na naman, ulit na naman. Atras na ng konti. Atras na naman. Hanggang natuto ako, sa salamin pa yan ng drag mom ko, yung lumang salamin niya. Doon kami nagte-train, tapos barong-baro pa yan. Hindi, paano nagtitrain? So, kailangan papatugtugin niya, ililip-sync mo sa harapan ng salamin. Salamin. Na naka-makeup ka. Para makita mo yung sarili mo. Oo, para makita mo yung sarili ko. Tapos Ganun ganito pala. yung mata. Sabi niya, mata, ganito. Pag mali naman, yung sampal ng pagmamahal, balik na naman. Ganyan yung mga, yung training Gusto ko yung sampal ng pagmamahal, yung te. sampal ng pagmamahal. Kaya pala ganyan kakaganda, sister. Di ba? Nasampal ka. Kaya ganyan ako katapang dahil wala akong manhid na ako sa sampal. Kasi sampal pala ng drag mom ko, ayun na. Ako iyak ako, sabi niya, huwag kang umiyak. Di ba, ginusto mo yan. Sige, go. So, ayun, nagpatuloy. Then, after na memorize kong Raining Men, sayaw. Pag mali na naman sayaw, again na naman. Hanggang na, na-mold yung brand ni Lady Morgan as a lip sync. Talaga, assassin. So, ayun, after that Raining Men, tape naman kami, I Am What I Am na naman. Yan, Alam mo, mahal yung bumili ka ng tape sa radio station pa kami bumili. Sa drag mom, magpapakopya kayo Sa isang drag mom ko pa yan na si Aika the Jungle, di ba si Doc Ramil Cobelo, shout out. Ayan. Doktor na siya ngayon. Dr. Ramil. Dr. Philosophy, si Dr. Ramil Cobelo. Madami akong drag mom si Edwin Luis, si Leijan, si Ramil Cobelo. Tapos yung nagsa-stand up ako si Manay Kinita, ayan. Oo nga. Yan yung mga, si Vincent Vincent drag mother. Madami, 5 akong drag mother, kaya bawal lumaki ang ulo si Lady Morgan. Pag lumaki yan, 5 ang puputok, ganun. Ay. Kung hindi 5 puputok, 5 ang ang sasampal. Ganon. Kaya wala ang linya ng pisngi mo, sis. Oo nga, lumiit ka. Mas lumiit pa nga ngayon dahil narito kay salamat po, Doc Maika. So yun. Ano mo rin yun? Drag mother mo rin yun. Oo. Doktor ko yung drag mother sa mukha. Ayan. Salamat po, Doc Maika. Kamusta ba yung drag sa Davao? Kasi syempre dito sa Manila, back at that time, ang drag natin nasa Malate lang. Ayan, may mga impersonation din tayo sa mga barangay. Yes. Pero kamusta sa inyo, sa Davao? Dati, nung nagsa-start ka? Nagsa-start ako, pa lang. Bukod dun sa impersonation, showgay. Yun, konti lang kasi yung bars na, dati, that time pa that time ko, at saka yung time ng drag mom ko, isa lang yun Q-tips bar yun. Q-tips? Q-tips. Oh, yes. Q-tips. Doon nagtatabaho yung drag Bukas mom pa yun ko. hanggang ngayon? Wala na, sarado na. Okay. Dati, yung open pa yung Q-tips. Doon yung parang drag shows dati. Tapos, hindi masyadong in-embrace ang drag scene. Kasi ang tingin sa mga tao, pag nagme-makeup kami yung dating makeup ko, yung season 1, yung parang ganyan talaga. Puno ng glitters. Puno ng glitters. Ang tawag sa amin yan, clown. Oo. Well, I think clown pa rin naman tayo hanggang ngayon. Mas maganda na lang talaga. Oo, yung pinagandang clown, yung parang gano'n. Pero yung tawag-tawag sila clown, kung hindi naman, parang lang, laughing stuff lang kami. Or laughing parang stuff lang tayo. parang filler lang kami sa mga shows. Oo. Parang konti lang ang naka-appreciate ng drag time na yung lumabas ang RuPaul's Drag Race, ayun, may mga bars na din nag-embrace din ng mga drag. Pero konti lang talaga, as in 2 bars. Zigudo lang at saka yung The Grid, 2 lang. Tapos nung time pa na yan, syempre, hindi pa ganun ka very well accepted ng mga bading or Yes. LGBTQIA. Kasi ang uso sa Davao kasi kung hindi banda, stand-up comedy. Oo, pero ito yung hosting. yung Hindi yung lip-sync. Oo, walang lip-sync yun. Ano pa, tayuan pa yan, chok-chak Chinese pa yan. Oo. Okay. Ano yung inspirations mo nung nagsa-start ka? Bukod sa It's Raining Men, I Am What I Am, saan ka kumukuha ng mga inspiration? Wala pang internet yan. Wala pang internet. Bakit that Nakuha time? ko lang yun sa mga
sa mga na sumasali ng mga mga showgay dati. Sila Doc Ramil, sila Aika the Jungle Diva, sila Lejan. Yun Tulungan lang. Wala pa yung magagarang makeup. Wala pa? Wala pa Oo, wala Mayaman pa mga mamahalin. mamahaling makeup ang mamahaling makeup pa yung dati, naalala ko si Mama Edwin kasi galing siyang Japan. Tapos doon namin na-discover yung Kryolan na cosmetics. Yes, Doon yung mga clown white. Tapos hindi pa kami marunong gumamit noon. Tapos tinuruan si Lejan. Tapos na-apply ni Lejan. Then in-apply sa amin. Then hindi pa ako marunong mag-makeup noon. As in, siya ang pinakamalinis mag-makeup si Lejan. Then ayun, tinuruan kami ng makeup. Kalahati ng mukha sa kanya. Tapos kalahati sa akin. Oo. Ganun talaga ang training dati. Tapos meron pa nun. Ka. Pag mali ka ng stroke, sampal ng pagmamahal na naman. Pagkatapos, erase. Kasi nagkamali ka na nga, tatampalin ka pa. Di lalo umugot na naman. Umugot. Erase na naman. Erase na naman. Kalahati na naman ng mukha. Hanggang paano na kami. Oo, yan yung pag pinagdaanan ko nung time ko na sampal ng pagmamahal. Ganun. Wow. Ang hard ng mga magulang mo sa'yo, ha? Oo, Baka naman kasi ang hard din ng pes mo, no? Ang hard ko talaga ng pes ko dati. Ay, Diyos ko, kung yung humble beginnings, ay, habang may problema, may problema ako sa buhay, di ba? Kaya, scroll down ko lang, ay, Doon mo na babalikan yung mababalikan yung mga memories. Ay, doon ako maging happy. Yun yung yung pampawala ng stress ko. Yung ang tanong naman is, bago ka maging drag queen, of course, nag-come out ka muna bilang bading. Did you have to tell your parents na mabading po ako or naintindihan na nila from the very beginning? Ako, bata pa lang ako. Alam na nila na bakla ako. Tapos, talaga? Oo, bata pa lang ako. Tapos, 6 kami magkakapatid. 5 ang straight. Kasali na ako dyan, ha. 5 ang lalaki. Tapos, 1 lang babae. Yung bunso namin na babae. So, ang 4, Bruce ko yan. As in, pa yun, si 80. Tapos gusto ng tatay, buhay pa yung tatay ko. Sabi ng tatay ko, pag nag si 80 ka, pasa-pasa yan. Tumigil lang sa akin kasi nung kindergarten ako, ko yung mga lipstick ng nanay ko. Oo, tinatry mo. Tinatry ko lipstick, tapos mga heels, ganyan. Tapos, kung hindi ka bakla kung yung mga kumo sa bahay nyo. Sa bahay mo. Or mga kulambo ba dyan, ginagawang gown. Yes. Yan yung fantasy dati. Tuwalya. Ginagawang wig. Na-experience ko yan, ha? Pag nasa banyo ka, pag nasa banyo ako, tapos naliligo ako, pag naliligo, uso pa yung Claudine Barreto sa yan. Mula sa puso. Yan. Tapos yung buhok, pag ginaganyan ko yung tuwalya dito, Judy Ann Santos, Esperanza. Yan. Ganon Grabe lang. yung mga references mo, sister. Ganyan, di ba? Batang-bata pa yata ako noon. Pang matanda na ako, te. Grabe. Oo, di ba? Shout out din dyan. Gigi Era, na. Ganon. Shout out din, Silhouette. Ay! Ayan, nasa leg mo, dala mo. Nasa leg ko. Ito pala si Morgie. Bakit ka nag-audition ng Drag Race Philippines? This is after pandemic. Oo. So, paano saan nanggaling yung lakas ng loob mo na, I'm from Davao but I will join Drag Race Philippines? Nag-start kasi yan nung Kumu. Yung sa Kumu na nagko-contest kami sa Kumu. Nag-host na si Brits Duck. That was si Brits Duck na nag-host. Shout out kay Brits Duck. Ayan. Nag-host pa rin ba siya hanggang ngayon? Nag-host pa ba? Wala. Patay na? Hindi. Patay na siya? Gaga, buhay pa. Akala ko naman. Nasa ibang bansa yun. Akala ko naman. Bago lang ako pumunta dito lang. Kasi sabi niya wala na. Sabing ganun. Patay na. Hindi na siya nag-host. Hindi na. Okay, wala na. Okay. Mali pa lang hindi na pala siya nag-host. Ayun, doon ko na naging panalo ako, then first runner-up si Precious. Then after that, ilang days, lumabas ang casting call ng Drag Race Philippines. Tapos sabi ko, una pa yun. Hindi pa una yun. Ang una pa yun, kabila, drag den pang umuna. So dapat magde-drag den ka din? Nag-audition ako ng drag den, actually. Tapos, after that, kinabukasan or 2 days, lumabas si Drag Race. Nag-audition din ako sa Drag Race. Sabi ko, kung kaninong 2 shows ito na matatanggap ako, okay lang go ako.
hindi ako tatanggap sa sa Drag Race, okay lang may drag din. Kung drag din, kung hindi ako matatanggap sa drag, okay lang may Drag Race. Pa kung hindi sa dalawa, okay lang din. Okay lang kasi may Kumu. Kasi may Kumu pa, pwede pa akong mag-host sa Kumu. Kaya may... Okay. Nag-email si Drag Race. Buti sumagot ka si Drag Race. Pag-email ng Drag Race, tapos kinabukasan, liligwak ko ng Drag Race. Dito na ako, ipatuloy Wait, ko. ano nasabi niligwak ka ni Drag Race? Drag din. So nauna talaga si Drag Race, sinanggap ka, tapos drag din, sinabi, hindi ka pasok. Hindi ko mapasok. So, perfect na to, dahil. So, tuwang-tuwa na for mga interview, series of interview din. Yung sinabi sa akin sa Zoom na, tawag ito, congratulations, you are the cast of Drag Race. Ay, dahil sumigaw talaga ako sa bahay. Patingin na siya. Sabi ng nanay ko na, ano? Sabi ng nanay ko na, ano yan? Ay, wala ma, may naano lang ako na nagla-live. Pero sa katangahan ni Lady Morgana, ano nangyari? Eto na nga, sa katangahan ni Lady Morgana, di ba, may NDA. May NDA. Hindi ko sinabi kay nanay. Di ba, being a obedient person, na pamilya ko, hindi ko pinaalam na sumali ako ng Drag Race. Ang sinabi ko lang, may gig sa Manila. Kaya iyak ako sa antak. Kasi pag sabi, alam na niya. Bakit mo sinikreto? Wala lang, tanga nga ako eh. Dahil sa NDA, akala mo kahit pamilya mo bawal. Kahit pamilya mo bawal. Di ba? Syunga. Ako nga yung syunga sa Miss Shutaka, di ba? Buti hindi ka pinagalitan ng nanay mo. Wala naman. Pagbalik niya, sabi ko, wow ha, hindi mo talaga inamin ha. Kala ma, NDA kasi. NDA kasi, tanga. Hindi porket NDA, hindi kasali pamilya. Ay, Diyos ko, Lord. Okay, doon sa Drag Race, 3 tayo ni Minty na merong 3 lip sync for your life moments. Yeah. So, masasabi natin doon sa season 9, 3 tayong lip sync assassin. Yeah. Ano yung nafe-feel mo na ikaw yung first ever lip sync for your life ng Philippine Season 1? Dali lang, inom tayo. Sorry sis, trigger ba? Trigger warning ba? Hindi kasi, I heard back at that time talagang malungkot si Prince eh. Malungkot si Prince nung first episode natin na Oo. Ako din, nalulungkot din ako kasi, as in, wala na akong ibang gawin. Sabi ko, anong gagawin ko? Na, parang wala na ako sa sarili. First talaga yun. Tapos, yung critique pa ng judges, kung nakita nyo yung critique ng judges, edit na yun eh. Pero in real life, di ba? Sobrang dami. Oo. Ay, pero wala, safe ka nun eh. Hindi nyo narinig. Oo nga. Pero pagka nagkikritik siya, sobrang dami nila talaga. Sobrang dami. Tapos ang parating comment sa akin, ba't mo ginawa yung talent na yun? Yan na nga. Puntahan natin yung talent din. Bakit nga ba comedy yung ginawa mong doon sa Tite? Totally impressive. Yun yung napili mo? Actually, yung first choice ko is, tawag dito, Manobo Dance from Mindanao. Okay. However, yung music na, na pinasa ko, kailangan ng sign sa composer, ng kanta. Kailangan royalty free. May royalty pa rin. Oo, may copyright. So, ayun yung kanta na, kanta ni Maan Chua. Yun, pinasa ko per late na. Hindi na nakaabot ang approval. Hindi na nakaabot. So, option 2 ako, sige na nga, mag-news reporting na nga ako. Pero yung news reporting ba na act mo na yun, matagal mo nang ginagawa sa bar or ano? Hindi ko ginawa. So, sinong nagsulat nun? Ikaw? Ako lang. Baka naman sampulan mo pa kami. May tip! Ala, grabe! May tip agad. Ang bilis naman ng tip. Ay! Hindi ba? Ayan, oo. Hindi pa nga tayo nagsastart. May tip na, Lady M. Nako, alam mo, mapagbigay sila dito sa Kumu talaga. Luzon, Visayas, Mindanao, ug Tibok, Kalibutan. Go, tuloy. Kinsa kaha ang madawat sa Season 3 sa Drag Race Philippines. O kinsa kaya ang makadaog og pasahan sa corona ni Captivating Katkat. Abangan nato na mga kaigsunan dinhi sa Kumu. Ganon. Nawala yung bombo. Basta Radio. Bombo.
Ayoko nang balikan! Oy, pero totoo, sobrang kita-kita ko sa Antak na sobrang lungkot ni Morgie noon. Oo, sobrang. Tapos yung ano ko pa, yung outfit, binangbang din yung outfit ko, te. Oo, kasi nga. Pagkaganda na nga dito. Hindi yung mukha, ha? Yung Yung outfit. headdress lang, Oo. headdress lang. Oh, headdress, pangit ko dun eh. Ba't nag-glitters pa ako ng kulay green? Oo. No. Ako naman, ang kwento ko nung sa titi na yan, Oo, sa titi na yan, totally impressive talent extravaganza. Ang first option ko rin kasi, dapat mag-harness ako. Oo nga daw. Yung ginawa ko sa, sa concert, yun, Mm. nag-harness heart, dapat mag-aerial channeling ako. Tapos nag-end up ako to, gawa tayo ng something new kasi for sure may mga magsasayaw, may mga ayun lang ang bading. Syempre kaya kailangan talaga, guys, kung sasali kayo sa Drag Race Philippines, do something that you're very, very comfortable Totoo. doing. Huwag nang ikomplikado ang buhay mo, te. Yes. Oo. Kasi, Totoo. kung pag Kasi yung iba nga, nag-lip sync lang nag-perform lang eh. Oo, di ba? Si Minty Fresh nga, nag-laser. Di siya nanalo, di ba? Yan lang sinasabi natin na kung saan ka Mag-move on tayo dun sa pangalawa mong lip sync battle. Ay, Ito talagang kahit saan, paikot-ikot to, lumulutang to, everywhere. Oo. Sa TikTok, sa Facebook, sa Twitter, lagi lumalabas pa rin to. Pag tumutugtog ang Shine, kayong dalawa agad ni Ate Tours ang maaalala. Yes. Anong masasabi mo nung time nung Antak na sinasabi ni Ate Tours na, eto pa yan, no? Ang sabi niya mismo, Ano nga? hindi ako papayag na umuwi ka. Double shantay ito. Alam mo ba, sa totoo lang, dun sa set, hindi ko narinig. Hindi ko narinig yung ano sinabi niya. Ang sinabi niya sa ang narinig ko lang sa sa tenga ko, at saka sa kaluluwa ko, as far as I remember, ang narinig ko lang sa kanya, ang goal natin, Morgana, double shante. Yun lang yung narinig ko. Pero yung sinabi niya dyan sa nung nakita ko na, Hindi eksaktong sinabi. Baka mamaya hindi naman ito yung eksaktong sinabi, ha? oo, yun sabi niya. Hindi ka uuwi. Oo. Yung nakita ko na yun sa Antak, lalaban ako. Lalaban ka ha. Ayaw kitang pauwiin. Yung pang hindi ka, aladay! Anong naging reaction mo nung mismong show na napanood mo na? Sabi ko, ayun pala yun. Sabi ko, yun pala yun. Kaya pala. Pero, yung gano'n na issue, yung gano'n nakita ko, pero doon sa workroom, habang nag-uusap siya sa hindi na yun nasali sa edit eh. Yung, nag-uusap siya sa table, tapos, habang nag-uusap siya na double shante pa rin, yun pa yung sinabi niya, ako, nagugupit na ako sa ilalim ng table doon. Nagtatago ka na? Hindi na pinakita siguro sa edit para nga surprise. Oo nga, parang na surprise. Then, nagkakat na ako ng confetti noon. Tapos, si Marina, nahuli ako. Sabi niya, hoy, nagko-confetti ka pa. Wait, nakita niya sa first episode. Sabi ko, wag ka na doon ka na. Wag ka nang doon ka na. Strategy ko na to. So, umalis na siya. Actually, si Vinyas talaga. Parang nagkatsikahan kayo eh, di ba? Nag-suggest siya na, Morgana, what if kung Shine, ganito, ka ng tawag dito, parang trap or basahan ba, iganon mo dyan sa pearls mo. Kasi Shine nga. Para campy. Sabi ko, suggest lang yan ha, sabi niya. Sabi ko din, okay, sige, pero kinuha ko na yung, tawag dito sa ilalim, yung lining ng bridal gown ko, kinat ko na yun. Ginupitan mo. Ginupitan ko, nilagay ko na doon. Diba? Kaya doon yung pag ganun ko, lumabas na si Regine, yun na yun. Ayun na yung pasabog. Yun na yung parang indicator mo na pasabog na yun. Shine. Back in the workroom, sobrang kailangan talaga mabilis ka mag-isip. Resourcefulness talaga. Isa yan sa talent dapat na meron ng mga drag queens. Totoo. Kailangan sa time ng pressure. Lalo na yung episode 1, yung wala akong magawa. Ano kayang gagawin ko? Tapos, ibig sabihin yung confetti na yun, hindi mo pa talaga siya naisip before na pag nag-lip sync ako, mag-confetti ako. Hindi ko na yun. Adrenaline yun lahat. Kasi, yun yung namin sa Davao, doon ko na-remember na, after ng sinabi ni Silhouette na, ipakita mo yung 17 years mo, pakita mo kung sino ka. Ayun na-recall ko lahat yung pinagdaanan ko doon sa Davao. Kasi kami, pag nagsasali kami ng contest, nagugupit kami ng confetti. Oo. Yun ang namin, yun yung brand namin na confetti pack. Masaya lang, ganun. So, okay, yun yung sige, go. Nung design challenge naman natin sa Antak, there was a moment na tinanong ako kung sino yung kung in-expect ko ba yung mga magta-top queens at bottom queens ng top, ay yung mga magiging
Kasi naman, nung time na yun, tinatanong naman ako ng totoo. Oo. Nung time na yun talaga, medyo, hindi naman, Yun talaga. I respect that, Brigadier, kasi, di ba, yung that time na, hindi ka talaga, ba't na, di ba, yung sabi na, safe to, dapat naging bottom. So, ayoko makapagsalita ko. Tapos sobrang galit sa akin ni Morgana. Gusto niya akong sapakin nung nalasing na siya that night. Ay, lasing to no, di ba? Ito yung chika. Ito yung chitang totoo. Ito na nga, iniisa-isa kami nila, sino yung safe? Si Marina, si Eva, si Silhouette, ako. Ay, ayan na yun. Oo, yan na yun. Ito na yung napag-usapan ng branding. Yung brand. After nung yung Alitang Minty Fresh at saka Brigading. Ayaw nga, yun din pala yung episode na yun. Ang lala ng episode nito pala ng anta. Kaloka. No, steer natin yan. Nakakaloka. Steering it. Oy, yun ang number 1 antak sa sa buong Drag Race franchise. Kaloka, ano nangyayari sa akin ng time? Alam nyo? Ito kasi ang chika niya sa alak na yan. Pinaghalong dalawang brand ng hard talaga yun. Naengga lahat. Tapos, ang sarap mo, ubos na yung alak mo, hindi nag-aalak si Corazon. Kinuha mo. Ayun. Oo. Di ba? Di ba? Kinuha mo, doon ka naengga. Ganun. Sorry Morgana, ulit na nagawa. Uy, okay lang yun, Day. Diyos ko, at saka ang dami kong natutunan ng baklang to. Hindi. Bawi ko to. Hindi, alam mo, binawian ko rin siya ng kinabukasan. Sabi ko dito, kasi after nun, diba? yun na yung pop-off. Doon yung pop-off. Tapos kinabukasan, bumalik kami sa sa workroom ng umaga. Ito na yung video na ipi-play natin. Ito na yung sinabi na ni Morgana. Alak, dapat may brand ka na. Ay, alam mo, naloka talaga ako nung gabing yan. As in, pag-uwi ko ng hotel, di ako makatulog. As in, stress talaga ako. Kasi syempre, ang lala nung nangyari, lalasing ka, may inaway ka, tapos, yun na-question yung brand mo. So, alam mo, hindi ikaw yan nag-iba na talaga yung utak ko nung time na yun. Ikaw hindi, sa pagkakakilala ko kay Brigading, doon sa Kumu, eto na nga ha. Oo. Brigading is very friendly. Oo. Yung pala, naalala ko pa yun na siya ang unang drag queen na taga Manila lumapit sa akin para mag-guest sa show niya doon sa sa Cake. Yun. Online sa Spaces pandemic. Manila. Tapos sabi ko, sige magpasa ko ng music niya. That was ang bait-bait ni Briggs noon, as in, meron pa siyang Ulitin mo. Ang bait-bait talaga ni Briggs. Bait-bait talaga. Tapos, eto na nga. Tapos yung, pinasa ko yung music, hindi nag-sync. Yung lips ko, yung lip sync ko sa music. Hindi siya, sabi niya, ayaw daw niya masira yung yung pag-guesting ko. Ayoko na masira kasi performance at saka first time ko yun. Oo. Tapos eto na nga, ni-shoot ko na one man show. Ayan, ako na nag-shoot. At na okay na. Sabi ko, grateful ako na kay Brigading na naging nakilala ko siya. Mamatay man ang cameraman. Oy, wag naman be. Wag naman be. Sorry. Jowa. Accommodating ni Brigading noon, even Vinyas. Hindi, bakit that time siguro sobrang pressured lang tayo ng Eto na nga. And also kasi parang tayong mga artista na biglang napasok sa TV. Paano tayo mapapansin? Paano tayo makikilala? And bilang fans of Drag Race, di ba parang kailangan, meron tayong preconception na parang kailangan maging iconic tayo. Kailangan may gumawa tayo ng drama or moment. So that's one mistake na wag nyo na pong gagayahin or wag nyo na pong uulitin. Yung mga ganyan, sinabi mo, yung kailangan mapansin tayo plus kailangan iconic tayo. Parang madaming pang plus equals airtime. Oo. Kailangan masyado ang airtime. Wag mo unahin yun. Oo, wag mo unahin. Ang unahin mo kung ano represent mo sa your hometown, your drag, your drag aesthetics, your persona, gano'n. Yan. Kasi nga, reality show. Yun ang gusto at yun ang makabuluhang kailangan nating malaman. Hindi yung drama, hindi yung acting. Yan yung
proud na proud tayo sa ating cast kasi tayo lahat, walang airtime eh. Yung Wala ba? Okay. Punta tayo sa ating second segment, Lady Okay. Madali lang to. Ang gagawin lang natin is say moments in your life and then bibigyan mo lang kami ng Bisaya expression or kasabihan. Okay, sige. Acronym na babagay doon sa moment na ipapakita namin sa'yo. Go. Okay? Photo number 1 or video number 1. Say mo. Ay! Ano nangyari dito? Ano muna? Anong kasabihan to or expression Bisaya? Paglaom. Paglaom. Paglaom, it means hope. Hope. Mm. There's a hope pala after that performance na hindi ko inexpect na nag-standing ovation ako dyan. And of course, sabi ko sa self ko, ay, may pag-asa pa pala ako na makilala ng mga fans after that Drag Race Philippines. Oo, isa yun sa mga pinaka-iconic moments mo, di ba? And that was during our concert ng Divine Divas nung February. At saka nagpasalamat ako kay kay Viñas Deluxe. Kasi that time, dapat yung kanta ko, it's one moment in time. Oo. Tapos, sabi niya, nilapitan niya ako yung sa dress rehearsal niyo. Sabi ko, Morgie, kasi meron daw kayong I Wanna Dance With Somebody. Tapos, meron pa siyang Greatest Love of All na So, parang redundant na daw. Sabi ni Direk Ice kung pwede daw palitan. So, last minute, yung video na yan, it's from one moment in time talaga niya na music. Tapos, sabi ko ng editor ko na si shoutout din kay Brian Razon, and siya nag-edit niya ng A Million Dreams. Sabi ko, mag-change na lang ako ng music. So, nag-search ako ng mga music. So, sabi ko, ay, why not A Million Dreams na lang? No? Tapos, may nahanap ko original. Tapos, hindi ko alam, meron pala si Christina Aguilera. Ay, yun, pasok. Kasi ang ganda ng pagkakanta nun eh. Oo. Tapos, nung concert namin, ang tari ni Morgana, siya may confetti blaster, kami wala. Actually, medyo nagselos kami. Bakit ang tari nung kay Morgana? Hindi, kasi Pasabog yung number niya. Ang sabi kasi ni Direk Isa, anong rider mo? So, Eric ko, kasi hindi, confetti blast. Ganon. Ano naman experience na napatayin mo si Meme Vai? No. Hindi ko talaga, alam mo, hindi ko, kung nandun ka sa stage, di ba, hindi mo makita lahat ng mga tao. Ang makikita mo lang is yung mga lights lang ng mga fans. Mga fans. Kasi madilim. Yung after ng A Million Dreams, narinig ko yung palakpakan sigawan na inon ng lights inon ng house lights ni Direk. Nakita ko na si Meme nagtumayo na, sila Jiggly. Lahat ng tao, sabi ko, oh my God! Deserve! Hindi ko Salamat, Mama Pao! Okay, next photo, say mo. Ay, oo, kulang. Ano ako niyan? Grade 4. Saan ka dito? First family picture namin, pero kulang kami ng isa dyan. Ay, ano nangyari? Kasi nasa Manila yan si Kuya, Joe Art. Okay. Kasi doon siya nag-aaral ng college. High school. Oo. Nag-college ka ba, Morgie? Yeah, nag-college ako pero nag-stop ako. Anong course mo dapat? Paiba-iba ko eh. Talaga? First year, nag-HRM. Tapos nag-shift ng tourism, 2 years lang. Then after ng 2 years, nag-stop. Nag-travel tourism pa rin sa isang school sa John Paul. Then lumipat ako ng University of Mindanao as a mass comm student. Oh, so nakatatlong school ka. Nakatatlong pero nag-stop ka Nag-stop after ako third year. Third year. Parang third year or second year irregular. Do you have plans to go back to school? Gusto ko sana. Kasi lahat ng mga kapatid ko, it's graduate na. Then, ako lang ang na behind. So, sabi ng nanay ko, okay lang maging artista, okay lang maging sikat ka, pero alalahanin mo din na dapat may dadadala kang diploma kasi para mayroon kang fallback. Ganon. Kasi kahit ano pang estado mo sa buhay. Although, si Meme Vice hindi graduate, pero importante sa kanila. Importante sa amin yung yung diploma. So parang regalo mo lang sa mother mo kung parang magpapatuloy mo. Kasi nga sabi nga ng nanay ko na ang edukasyon ay yan yung regalo na hindi maaagaw sa iba man. So yun yung parang may papamana sa iyo ng magulang mo. Yes. So sana daw ituloy mo. So hopefully malay mo, 'di ba? Oo,
Why not, Maaga pa diba? naman. So, anong ano to? Anong kasabihan or expressions nila? Higugma. Higug. Love. Ganon. Love, love, love. Higugma. Ganon. I love you. Yeah. Okay, Higugma. dito naman tayo. Next photo, say mo. That was Kumu. Yan yung Kumu na na contest ni Brits Duck. Dito mo ba nakalaban si Precious? Dito ko nakalaban si Precious. Ito yung nag-title ka. Guys, alam niyo ba, dito ko lang ito i-share. Nung si Precious yung kalaban niya, nung time na Oo. Tapos talaga, muntik na masunog yung O-bar. Kasi yung props ni Precious na apoy-apoy, kumalat. Pero sa stage lang naman. Pero, guys, kung hindi niyo, sobrang muntik nang masunog yung O-bar. Muntik lang naman. Muntik lang naman. Ingat po tayo. Sayang naman. Shoutout pala kay Anita. Pero grabe yung competition yun. Magkano premyo niyan? 100,000. O, diba? Napakalaking bagay na nung pandemic. Oo, pero yung 100,000 na apakasaya ko niyan kasi bayad ko sa insurance. Importante, dapat kayo mga performers, dapat may insurance kayo sige po. for your protection. Okay, Tapos, mama. sige, salamat na. Tapos, yung malapit na kasi birthday ng kambal ko. So, nagpa-birthday party ako ng kambal. Oo. Yun. Ganyan ko kasi sila kamahal. Kamusta ka nung pandemic? Na-depress ka ba nung nawalan tayo ng work? Oo. Tapos parang last part na ng pandemic tong pagkukumo natin at contest. Tapos, paano ka nakasurvive? Live streamer. Okay. So, Kumu rin talaga? Oo, sa Kumu. Kahit saang live. Lahat ng racket papasukin? Oo. Tapos yung di ba yung pinalo ko sa cake na kahit konti lang yun dahil na pakimkim. Okay na survive tayo dahil. Tsaka masaya kasi nung mga time na yun, di ba parang mas nakakapag-bonding tayo. Oo. Kahit bawal tayo magkita-kita. Totoo. Tapos, yung parang, nang dahil sa pandemic, doon tayo nagkakilala masyado. Mas naging tayo, connected. Yes, lahat ng drag queens doon sa Luzon, Around the Visayas. Philippines. Luzon. Around the world pa nga. Around the world pa nga. O, diba? Okay. Next photo, Morgana. Say mo. Ay, yeah! Ay, yung Bisaya nung yung isang, wait lang. I-back natin. Yung isa yung... Ay, oo. Anong expression mo muna? Oo, ito, explanation ko to. Ang sa Bisaya nito ay pagsugod or this is the beginning. Yung parang sinugdanan. Sinugdanan. This is the beginning. This is the beginning for the rest of life. This is the beginning? Parang siya, sinugdanan or from the start. From the start. Okay. Next one, ito naman. Anong mo dito? Anong Bisayang kasabihan mo dito? Bisaya kasabihan ito ay pag-uswag. Ano yung sabihin mo? Forward. Parang moving on. Yan. Ay. This is a moving on or moving Saan on of my career. Kailan to? Di ba parang recent lang to? Yes, that is my first movie. Yay! Wow! As Movie actress! Yes, Carry lang. Kahit support lang yan, Diyos ko, apaka-happy ko niyan at na ko si Ayan. Silhouette din andyan. Si Naiya andyan din. Si Asneer. Ayan. Napaka-happy yan na movie. Yung sa taping pa namin. Directed by Dwayne Baltazar. Ayan. Successful naman to, no? Yes. Third World Romance po. Yes. Saan ba to available pa mapanood? Nasa iWant TV ba to or anything? Parang siguro sa Netflix or basta abangan nyo lang. Okay. Thank you. Next photo, Morgie. Ayan. Text. Ayan. Payat ko dyan. Sino tong mga to? Ayan. Ito yung drag mom ko, si Leijan. Ayan, yung katabi ko. Then ito si Lady Sinsin. Ayan, si Raji. Ito si Arwang. Tapos dito si Akuma. At saka ito si Didi Ursula. Ayan. Yan namin. Grabe yung mga makeup ninyo, mga nakakatakot to. Oo, yan talaga yung drag scene namin. Pag nasa Davao ka, yung kilay mo nasa third floor. Yan yung sinasabi ko eh. Totoo yun. Dapat yung ganon. Yung kilay nasa third floor na yan, day. Parang ganon. Tapos, edad ko nan, it's 15, 14. 14 or 16. Yan. Yan,
sa ano ko, sa mga drag queens Oo from nga. Davao City. Ayan. And Kamusta hopefully... daw sila? Ha? Kamusta naman sila nung sumali ka ng Drag Race? Silulungan ka ba nila? That time kasi, pandemic, pinalam ko lang sa drug mother ko na kasali ako. Sabi niya, sige, go lang yan. Go. Tapos, yung iba ayaw pang maniwala. Sige, bahala kayo dyan. Pero di ba parang nakwento mo na parang ang dahilan mo, magra-racket ka lang sa ano? Oo, dahilan ko Kasi mag-racket. nila alam. Pero yung, sabi ko kay drag mom ko, sumali ako ng drag race. So, sige, go. Ano lang yan. Then yung lumabas yung drag race, ayun na nga, na ano na sila. Alam mo yung, the doors you have opened Yes. after that Drag Race Philippines, yung parang, yung naging Parang nasindihan sila, nagkaroon sila ng pag-asa. pag-asa na Kaya may nag-uplift magana. ang drag scene sa Davao. Yes. Yung parang nag-uplift ang drag scene sa Davao. After that Drag Race, ang dami ng mga bars na nag-embrace sa kanila na Wow. mga shows and events and mga ganun. So, ang ano ko dyan sa Bisaya is, yung ito ay pagkahiusa. Pagkahiusa. Ano may ibig sabihin nun? Togetherness. Togetherness. Pagkaihusa. Pagkahiusa. Wow. Ang sweet naman ng mga kasabihan mo. Ang ina-expect Yes. namin, yawa. Mamaya na yan! Ambot. Mamaya na yan. Oh. Okay. Next photo. Say mo. Ano naman kaya to, oy? Ayan ang pagkayawa. Ayan Kailan to? That is Bekenemen. Ayan. Oo. Bekenemen yan. Yung first kong performance sa Bekenemen, that was episode 5 of Baus. Yung pagka-eliminate ko sa Drag Race. Ayan yung first set ko na outfit. Ayan. So, ayan yan nag-start yung Book and Bless ni Lady Morgana after that. Ito bang gown na to ay ibigay sa'yo ni Mama Pao? Yeah. Yung episode 4 na sabi ko na, 'di ba sa Antak na yung totoo yun yung gown ko yan, ukay-ukay yan. Oo, nabili namin yan ng drag mom ko na ng mentor ko si Manay Kinita doon sa Surigao, sa Karaskal. Ang halaga pa niyan, it's 350 pesos. Oo. Diba? Tapos dinikitan ko na yan ng mga After no, narinig pala ni Kalad Karen, ni Jiggly, at saka ni Mama Pao, na panood nila. Tumawag si Mama Pao sa akin, sabi niya, uy, may papadala ako na na mga gamit, mga drug stuff, na hindi ko na yun ginagamit. Akala ko yung mga 3 damit, bakla, 2 box talaga, dahil. Na puro mga gown. Oo, tapos. Diba? Very generous ang natin, ang ating mga judges. Yes. Matataray lang talaga sila sa show. Mga demonya yan, pero mababait yan. Mababait naman talaga demonya sila yan pag wala ng mag-critique, camera. pero mababait yan. Lalo na si Jiggy Kayan. Paano kayo nabigay nito, Oo. Oy, alam mo, si Jiggly talaga mahilig yan mamigay ng heels at saka ng mga makeup, accessories. Pag nasa over yan, tuwing dadalo yan dito, hino-hold up yun ng mga bading. Oo. Even before Drag Race, pag dadaan siya sa backstage, pagdating niya ng dulo, wala na siyang suot. Wala na siyang heels, wala na siyang hikaw, wala na siyang sing-sing. Ganon kabait si Jiggly. Minsan nga, kahit ayaw niya ibigay, kinukuha na lang talaga namin. Totoo. Totoo. Ito. Wala siya nagagawa. Ito, bigay ito ni Jiggly. Actually, binudol ko yan eh. Doon sa season 2. Oo. Sinuot niya yan. Kasi ako yung entourage niya, ni Jiggly yan eh. Tapos ako nag-assist sa kanya nun. Gano'n. Mabait talaga yun si Jiggly. Ganyan lang talaga ugali niya. Tsaka, pang front niya lang yon. Oo. Tapos si Jiggly yung pamana ng mga bato-bato nito. Oo. Sabi niya sa akin nung premiere na, huwag magbato ka na. Sabi ko, ha? Oy, pamana ko niyan sa iyo, mga kung bato-bato. kung si Jiggly ay kasabihan sa anong kasabihan si Jiggly? Piste. Si Mama Pao. Animal. Animal. Kasi Kalad Karen, Diyosa. Diyosaya. Picture na yan. Ang Bisaya niyan is, Yawa. Y-A-W-A. You are worthy always. Ganon. Okay, tapos na tayo sa segment na yun. Grabe ka. Yawa ka. Last game na tayo. Ang daming chika ni Morgana. Last game na? Ano ba? Last game na tayo. Chika Nag-iinit pa ka tayo? pa lang eh. Okay. Mamaya ng racket mo, te. Chika pa tayo. Wait, sabihin mo na sa tatalo na client, pa kasi Lady ang Morgana. Ito na. Ang ating last game. Fast talk. Fast talk pa? Oo. Sobrang fast nito, Lady Sige, Morgana. ipapass natin yan.
Pero itong pasok na to, pagkatapos kong ibigay sa yung tanong, pagkasagot mo, pipindutin mo to. Oh, sige. Para next question na. Wala na explanation ha. Okay. Okay. Natawa, marami talaga explain si Mama. Okay. Agree ka ba sa results ng season 2? Oo. Sinong favorite mo sa season 2? Burning. Favorite mo sa season 1? Minty fresh. Biggest misconception kay Morgana, siya ay? Siya ay maldita. Kung si Morgana ay hindi drag queen, siya ay? Financial advisor. Jig. Love or career? Come here! All Stars or Versus the World? All Stars. Kung gagawa ka ng movie about you, sino ang gusto mong gumanap? Christian Bables. Para magkailo nga kayo. Oo. Parehas kayo matangos ang ilo. Kung hindi si Christian Bables, si JC Alcantara pwede. Ang pupogi naman ng mga gaganap sa'yo. Oo naman, ang pangit ka ng real life, dapat ipogihin na natin. Tama naman. Dayain na natin. Dayain na Fantasy natin. na. Kung medyo ambisyosa ako, Piolo Pascual. Pwede. Oo, kasi kung kay Bernie, meron ang bait. Grabe. talaga. Sobrang sweet and cute talagang Sayang pogi. Sayang yung 'di ba, yung tawag na launching ninyo dun sa Nectar. Launching. Ano yung launching? Launching. Past tense yung launching. Launching. Ay, tanginan buhay to. Okay. Maraming salamat, Lady Morgana. Diba? Bawi yan. Bunot ka dati. Hindi na. Okay, maraming salamat, sis. I love you. Thank you dahil pinagbigyan mo kami. Oo naman. Thank you for serving as an inspiration, not just to the provincial queen sa Davao. Kita mo sa season 2, meron na tayong from CDO. Yes. And nung nasa Bacolod ako, ang dami doon gustong sumali din ng season season 3. Yes. So, the doors you have opened is clearly wide. Salamat. Of Kasing course, wide ng bibig maraming mo. salamat din Drag Race Philippines for giving us an opportunity na nagbago yung buhay namin. And of course, not just me, Brigading, and sa lahat ng mga Season 1 and Season 2 queens. Maraming kung sa Bisaya pa, daghang salamat sa kaibuturan sa mong dughan. Sa tanang buhay namo. Salamat kaayo. Maraming salamat, Morgana. Last question na talaga to. Lady Morgana, anong brand ang gusto mong maalala ng mga tao sa'yo after all of this success and fame, lahat na itong drag race journey, lahat na itong drag na ginagawa mo? How do you want to be remembered for? Yung full-hearted ako sa queen ang ko sa inyo, and of course hindi lang sa mga lip sync and confetti, yung total brand ko, I am a season queen. I am a girl, 17 years talagang season queen ka talaga, girl. Season queen muna, tapos after ng mga 25 years na, mga Senior. Legendary queen na ako. Senior queens na yung mga yun. Always remember that learning is a never-ending process. Learning is the new winning. Yeah, learning is a new winning. Learning is a never-ending process. And learning is in the school. Yeah. Saan ka namin mapapanood, Lady Morgana? Ayan Saan ang po. mga regular shows mo? Yes po, makikita nyo po ako mga kaibigan sa Friday, Saturday po, sa bagong tahanan ko po, sa Barney Silhouette, sa Crib Nightclub po mga kaibigan. Crib Nightclub. And of course, every Wednesday sa Hosik Makati po. At abangan nyo po ang ipag-host ko po na bagong lip sync contest para po sa inyo lahat mga kaibigan. Wow! Sa Hosik Makati po yan, entitled Dragon, a drag contest. Masusunog ka. Ganon. Masusunog ka. I love it! And of course, every week po yan. Every week, pag-aari po yan, isa sa may-ari yan, si Direct Fit Solomon. Ayan. So every week po yan, you'll get a chance to win 15,000 pesos. Every week. Hoy, take note ha. 7K viewers. Every week.
every week 15,000 pesos. Kaya po, kung mag-audition po kayo, just submit the 1-minute audition video sa dragondragnight@gmail.com. Walang masusunog ka at gmail.com. Pwede naman po masusunog ka at impierno.com. And of course, abangan nyo po ang next movie ko po mga kaibigan. Basta kasama ko po yan si Jasmine Curtis. Ayan. At saka po si Barbie Imperial. At saka po si JM De Guzman. At saka together with ang drag queen po yan, si Martha Amethyst kasama ko dyan. Wow! Abangan nyo mga kaibigan. Isa din yan sa mga wishlist ko, Martha Amethyst. At saka si Gorgeous Don. May istorya yan. Magjowa na drag queen. Oo. Diyos ko, day. Wow, pasabog talaga si Lady Morgana. Ang dami namin nga abangan siya. Thank you, Yes, sis, thank for you. coming tonight. We love you. Yes. And we will continue to support the Lady Morgana, our first Miss Congeniality. Yes, salamat. of Okay, Drag hello, Race. Dalai. Sana wag ka magbabago, sis, ha? Uy, bakla, kung magbago man ako, yung itsura ko, hindi yung ugali. Ay! Oh, that's nice. Oo, magbabago yung, kung magbabago man yung itsura ko, gusto ko baguhin yung ilong ko. Uy, mga dok, ano ba? Tama na. Okay na yan. Thank you so much, Lady Morgana, for Dalai guesting on our show. And we hope nothing but success for you. Dahil deserve mo lahat ng blessings that's coming your way. Yes, I'm proud of you, salamat. sis. Thank you so much. Drag Race Stan Posting, Kumu for co-producing the show, House of Ding. Maraming salamat. And please, guys, don't forget to like, subscribe, and comment down below who you only here on Brigading the Brand.